Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ang hinaharap po ay kusang darating. Pero kung hindi ka maalam sa kasalukuyan, yun pong hinaharap ay hindi mo mararanasan sang-ayon sa nakatakda. So ang buhay po ay araw-araw ay patuloy na pagtitiwala sa Diyos. At kasali po dito ang mga pag-iyak, paghalakhak, kasama po yun. Mga tiisin, kaginhawahan, at anuman ang ating danasin, isa po ang pinagmamasdan ng Diyos. Magkaroon tayo ng kasiyahan sa Kanya. At kapag tayo po ay laging maligaya sa Panginoon, ang Diyos po ay magiging siyang-siya sa bawat isa sa atin. Ano pang ito po ay mangyari sa bawat isa sa atin, kailangan ang Diyos ay higit pa kaysa anumang bagay na likha. Yun po yung nilalaman ng awitin. Lord, You are more precious than silver. Lord, You are more costly than gold. Lord, You are more beautiful than diamond. There's nothing I desire compares with You. Habang ako ay nakaupo sa gilid ng kama kaninang umaga bago ako lumabas, napakalakas po ng boses na ako lang nakakarinig. Separate. Separate. At naalaala ko yung sumikat na lumang awitin. Ewan ko kung alam na ninyo, pero kung may edad ka, maaalaala mo ito. At ito yung theme song ng aking kapatid. I know that someday, you'll want me to want you. When I'm in loves, di ba sabi ng mga awit? Pero iba po ito, doon lang huminto. Kapag ikaw po ay pinauunlad ng Diyos, gugustuhin ka po ng maraming tao. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil doon sa kaunlaran mo. At kung hindi ka po magiging matalino, magkakaroon ka ng maraming pabigat. Gusto ka ng tao, pero hindi talaga ikaw. Nakukuha niyo po. Kaya kailangan pong tayo ay maging matalino at ako ay natuto kaninang umaga. Separate. So it will take some time. Pero naalaala ko rin nung ako'y mamamatay noong 2001 sa sobrang ministry. At nung ako ay down and out, dahil iniwan ako ng aking mga kaibigan, at nasa Balanga, Bataan kami. At ang sabi nung kahuli-hulihan kong kaibigan, sabi niya, Greg, hindi ko kaya ang pressure. Kaya ang misis ko, hindi na rin kaya. Kaya ipagpaumanhin mo, ako ay hihiwalay na rin sa iyo. At ako po ay humagulhol habang ako'y nagmamaneho, hindi ko na makita yung daan.
At ang sabi ko, kung ako iiwan mo at hindi mo na ako sasamahan, ikamamatay ko na ito. Grabe po yung pressure. Dahil ang tagumpay po, marami pong pressure yan. Pero ang absorber ay ang Diyos. God is like a shock absorber. At nabago ko ang desisyon ng mag-asawa at ang sabi niya, hindi na. Right there, hindi na. Sasamahan na kita hanggang katapusan. Kaya nga po, bawat bagay po ay merong balik ala-ala. Sabi ko kay Jonathan nung isang araw, dahil siya ay maghihinuko. Sabi ko, sige, ito ang nail cutter. Galing Korea kako yan. Hindi, laging may ala-ala sa bawat bagay kahit maliliit. Dahil pag hindi ka sentimental, magiging ka pong matigas ang damdamin. Dahil yun nabili ko, nakalimot ako nung pumunta roon ng nail cutter. Ay pagkamahal dahil 3,000 won. Sa bagay, maliit lang naman yung $3. Noon ay 45 yata ang palitan. Di ang mahal dito, 40 lang o 30. At ang sabi niya, ang liit naman, Daddy. Galing naman Korea yan. Sabi ko. Tapos, so, itong malaki. Galing naman Canada yan. Naalala ko, yung malaking nail cutter na yun na may nakalagay na Canada. Paanong malilimot ko yun? Ang kasama ko ay isang Armenian pastor na Fulbright scholar. Napakatalino niya pero tahimik. At ang sabi ng aming host, Pastor, why is it that it took you so long? Maybe you have so much souvenir that you bought. It's like, no, I have only one nail cutter that I bought. At nagtawanan kami. Ang tagal ko nga naman, paikot-ikot ako doon dahil kukunti po ang pera ko. Kaya namili na ako ng isang pwedeng maaalaala ko yung lugar na yun. Yan, nais ko pong ipaunaway. Kailangan pag minsan sentimental ka. Nakukuha niyo po, dahil pag nawala na po yung sentiment, magiging ka na pong bland at dry. Hindi ka na matututong umiyak. Ang Panginoong Hesukristo, iyakin eh. Kaya nung marinig ko yung patutuo ng panganay naming anak, naluha ako dahil at last natututo na. Hello? Kaya nga, alam nyo si Atlas, binubuhat niya ang buong daigdig. Pero hindi dapat ganoon. Kailangan ang Panginoon ang bubuhat ng lahat. Kaya nga po, unawain natin, kailangan, eto po, tinanong kayo ni Pastor Kenneth kung naniniwala kayo nakakarinig ako sa Diyos. Dahil nung ako'y mamamatay na ng 2001, down and out na ako, tinuturo ako ng TBN preacher na si T.D. Jakes. At ang sabi niya, separate. Because most people will not go with you because they don't want the success of your dream. Separate. Because those who don't want to go with you, leave them behind. May mga pagkakataon po na magdidesisyon ka ng matindi. Mga dati mong kaibigan at kasamahan, you have to let go of them. Dahil kadalasan po ang kwentuhan ng mga dati ay puro noon. Wala pong umunlad sa noon. Lagi pong sa ngayon. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya yan ay buhay pa hanggang ngayon dahil siya ay buhay ngayon. At yung sinabi sa akin, October 9, 2011 na yun, that I will connect, yun nasa South Korea po ako noon, I will connect 9 very special people into your life. 9 instruction po yun ng Diyos. At ang sabi niya, look at the sea. All blessings and treasures are in the sea. Kaya nga kung titingnan po natin ang mga pagpapalat yaman ay nasa ating paligid.
At kahapon, nabuksan yung third person. Connection po ito. Yung first person, ang siyang naging dahilan kung bakit tayo ay naging matapang na humakbang sa mga gawaing ating ginawa. At yung second person, ang siyang naging kasangkapan ng Diyos. Laging tandaan po natin may Boaz connection, may Cyrus connection, at meron din pong King connection. So ito pong third connection, kung ito po ay pagtatagumpayin ng Diyos, dito po matutupad yung ating mga pangarap. Pero meron pong, habang ako ay hinang-hina kanina, hindi po dahil sa kung ano pa man, dahil po sa laki po ng mga pananagutan. At sa akin pong pagtingin, dahil ako po ay, kung ibig mong magikang matibay at malusog, kailangan yung nakikita mo ay iyong inuunawa. Dahil sa bawat bagay, may revelation ng Diyos. Hello? At nakita ko itong revelation na ito sa takip ng mineral water ni Sister Caron. Sipin mo, takip lang, may revelation. Hello? At yung revelation ay nagbigay ng kwento that your territory will be enlarged. Galing lang po yun doon sa takip, hindi naman tansan dahil plastic yun. At ang requirement, like Melchizedek, you have to worship God. At ito po, kung talagang naniniwala kayong naririnig ko ang boses ng Diyos, gawin po ninyo ito. Bawat isa sa inyo. For 12 days, starting tomorrow, May 10, you will have an offering for the altar. Restoration of the altar. Pag sinabi pong restoration of the altar, grabe po doon. Babaha ng kapayapaan, babaha ng grasya, babaha ng pabor. Kung kayo lang ay maniniwala, for the next 12 days, starting tomorrow, until May 21. If you can offer daily. Hello, hindi tapos na po tayo sa 13, pero kung itutuloy mo ako ito hanggang May 21, offering. Kausapin mo lang ang Diyos kung magkano. At ako po'y naniniwala na sa dambana magsisimula ang daloy at agos. Sa Ezekiel 47, ang daloy po ng kapangyarihan ng Espiritu nagsimula ay sa dambana. Kaya for 12 days, starting tomorrow, magsimula kang mag-offering. Amen? So dahil kayo naniniwala, ako'y nakakarinig sa Diyos at pagtatagumpayin kayo ng Diyos sa lahat ng inyong inaasahan at inaasan. Sa ating panahon, meron silver works, may silverware. Pero sabi, mas mahal ang ginto. Pero ang sabi rin dito sa awitin, mas maganda ang diamante. Yung in-ordain namin nung 2 Saturdays ago na pastor ng Austria at Madrid. At dahil ako ang ordaining chairman, absent yung magsusuot ng kanyang sinsing, ibinigay sa akin. Anong ginawa ko? Dahil tiningnan ko, dahil diamond yung bato ng sinsing, isinuot ko at sinandwich ko nitong 2 sinsing. Kung ikay lalaki, lagi kang magsuot ng wedding ring para maalaala mong may asawa ka. Amen? So, inilagay ko ron at ang sabi ko, Pastor, sinigurado ko na yung sinsing mo mukhang diamante. At ang sabi sa akin, oo nga, Bishop, regalo sa akin yan. Yan ay diamante. 600,000. Ang liit lang ng bato. At alam niyo kung bakit siya yumaman sa Austria? Dahil po siya ay caregiver. Napamahal siya doon sa kanyang inalagaan at pinamanahan siya. Kaya siya po ay merong trucking business sa Europe. Kaya nais ko pong ipaunawa, pag tayo po'y naging masunurin sa ipinagagawa ng Diyos, hindi man ikaw magmamana ng trucking business, pero ang tiyak ko, ikaw ay pamamanahan ng Diyos.
Salamat sa malambot na palakpak. Ang Diyos po ay napakabuti. So, sa 13 kapatiran, sabihin mo, narito na yung aking mana. Sige po, sa 13 kapatiran. Ilakas mo, ilakas mo. Walang bagay pong aksidente. Bawat bagay po na nasa ating paligid, nakikita o hindi, ito po ay may dahilan at may layunin. Yun pong Boaz connection is the continuance of the chosen race. At yun pong Cyrus connection ay rebuilding of the temple. At yun pong King's connection ay para po sa kayamanang padadaluyin ng Diyos. Kaya tayo po ay connected na kay Boaz because of Jesus Christ. Amen? At tayo po ay connected na kay Cyrus dahil ating aalayan ang kabuuan ng altar na itinakda niya para sa gawaing katulad nito. Kaya kailangan iyo pong gawin yan for 12 days. Huwag kang manghihinayang. That is the Cyrus connection. And the King's connection, magugulat ka. Ikagugulat mo sa buo mong buhay kung bakit kayo na po ang magpapatotoo. Kaya magsiupo kayo sandali sapagkat ang sabi ng Biblia, ang lahat ng ayaw kong mangyari at lahat ng kinatakutan ko ang siyang nangyarit dumating sa aking buhay. Kaya ang katakutan natin ay ang Diyos para tiyak na siya'y laging darating. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. So, ang iwasan mo, dahil ang sabi ron, ang lahat ng ayaw kong mangyari sa akin ay nangyari sa akin. Kaya kahit ayaw mong yumaman, wala kang magagawa, basta yayaman ka. Sapagkat ang mahalaga sa iyo ay ang Panginoon. Ang Diyos ang mahalaga sa iyo. Kaya nga po, ngayong 9 na gabi, ang titulo po ng mensahe, ito na po, Be settled on what God wants. Manatili ka at magikang matatag tungkol sa gusto ng Diyos.
Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan
English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pagunlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kahapon sa aming meeting, bagamat pagod ang aking katawan, pero I desire, dahil sabi ng Isaiah 62, hindi ko binigyan ng pagpikit ang aking mata dahil sa ibig ko na ikaw, Jerusalem, ay mapagpala. At doon po sa aming pag-uusap, na i-share ang isang sikreto na siyang sanhi kung bakit sila ay maunlad at pinagpala at maging ang kanilang simbahan na halos kasing laki lang ng ganito nating pagtitipon. Pero they are doing worldwide ministry dahil ang katwiran ng kanilang senior pastor. Kung hindi man tayo makahayo sa buong daigdig, ang ating television ministry ay lalakad sa buong daigdig. At ako po'y natuwa dahil katulad ng pangarap at katulad ng kapangyarihan na galing sa Diyos. At siya ay nagbahagi ng sikreto kung paano lalakad na pinagpala ang isang Kristiyano. At ang sabi niya, the 3 columns on how to be successful. At nagpatawa ako. Sabi ko sa kanya, you lack something because a good house is built on 4 columns or posts. At siya natawa. At ang sabi niya, yes, I know that, but though it will look awkward, pero this is the key. So, ang sabi niya, ang unang column, isulat mo ang gusto ng Diyos. Ang pangalawang column, isulat mo ang lahat ng iyong kailangan. At ang ikatlong column, isulat mo yung iyong gusto. So, yung gusto ng Diyos, yung iyong kailangan, at yung gusto mo. The want of God, your need, and your want. At nakatutuwa sapagkat doon sa need, isusulat mo yung lahat ng iyong kailangan at magugulat ka sapagkat bawat kailangan niya ay natustusan. At kung titingnan ko yung member ng team, parang mga pangkaraniwang mga tao lang. Pero isiniwalat kahapon na mga milyonaryo pala yung kanilang kasama sa team. Dahil sila'y nabubuhay na nagtitiwalat na nanalig lang sa Diyos. Pero ang dating nila parang pangkaraniwan lang na tao. At ang sikreto ay nandun sa want of God at dun sa want, not hindi sa need. Ang sikreto po ng kaunlaran ay nasa want of God sa first column at sa third column. At nagpatutuos siya dun sa pinanggalingan ng aral na yon. Na bagamat mahirap yung pastor, dahil galing siya sa pamilya mula pa nung siya'y bata pa, na sila ay napakahirap. Pero nung sandali na matutunan niya itong aral na ito, siya ay nag-concentrate sa gusto ng Diyos
At doon sa pagkatuklas at pagkatuto niya sa gusto ng Diyos, nagkaroon siya ng gusto. At ang kanyang gusto ay makapagbigay sa ministeryo ng pangangaral sa telebisyon ng 1,000,000. At nagtuloy-tuloy siya, tinuklas niya kung ano ang gusto ng Diyos. So alam mo ba ang gusto ng Diyos sa iyo? At mapapansin po natin habang ako ay nagsisiyasat, napansin ko ang isang napakahalagang katotohanan na laging may adjustment. Laging may changes sa bawat antas ng buhay. At kailangang matuto tayo sa concentration. At kung titingnan po natin, pag naaalala ko, nung ako'y grade 1, saling pusa lang ako. Ibig sabihin, ang saling pusa ay hindi pa talaga enrolled. Pero dahil ang nanay ko'y teacher, ipinasa na rin ako. Kaya grade 2, section 1 ako, pero row 4. Ibig sabihin, walang masyadong alam. Pero pansinin po natin, lagi pong merong mga pagbabago. Kaya kapag hindi ka nagsanay umayon sa pagbabago, ang aawitin mo ay yesterday. Pero kapag ikaw po ay nasanay sa pagbabago, magkakaroon ka po ng pag-asa, sasabihin mo, I know that someday. Amen? So, atin pong pansinin, kailangan ikaw po ay matulain at kailangan pong ikaw ay mahilig umawit. Sapagkat ang isang palatandaan ng kaunlaran, kapag bihira mo nang gamitin yung iyong bibig. Hello? Kung iyo pong uobserbahan ang buhay ng Panginoon, bihirang-bihira siyang magsalita dahil ginagawa niya yung kaniyang aral. That idle word, you will be accountable of every idle word. Ano po yung idle word? Yung idle word ay yung hindi makaka-encourage. So hindi po ibig sabihin hindi mo na pupunahin ang mali sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay. Meron ka pong karapatang magpuna because that is not an idle word. That is an encouragement. Maaaring hindi ka maintindihan sa simula, pero hindi ka nagkibit ng balikat dahil pinuna mo ang mali. Makakapamuhay ka ba na alam mo ang mali? Eh kung mamatay yung tao doon sa kanyang kamalian na hindi mo napuna. Ang sabi ng Biblia, o tao, tinawag kita na ikaw ay tagabantay, watchman. At pag nakita mo ang isang tao na gumagawa ng kasalanan at hindi mo binabalaan, kapag namatay siya, so yung pagbabala, kung hindi man verbal, ay sa panalangin. Kapag namatay siya, ang dugo niya ilalagay ko sa iyong balikat. Ang ibig sabihin ng balikat, it's your burden to intercede. Kaya mahal na mahal ko ang aking pamilya dahil hindi sila natatakot na ako'y punahin. Dahil sila lamang ang nakakakita kung sino ako. Kayo, pwede ako magkunwari sa inyo. Pero sa mga mahal ko sa buhay, hindi. And nais ko pong ipaunawa, I love correction. I love discipline. Because if we are not disciplined, mapapariwara po tayo. Kaya nga, kailangan tayo po ay practicer and doer of the word. Dahil dun lamang po ang Diyos ay makagagawa at makasasama sa iyo at sa akin. So, be settled on what God wants. Pero sa sandali na babalaan mo, tao, ang tao sa kanyang pagkakasala, pag namatay yun, ikaw ay hindi ko parurusahan. Kaya po, nais kong ating maunawaan na hindi po mahalaga kung ano ang relihiyon ng tao. Huwag mo sasabihin na ang Katoliko ay di sarado, di kandado.
that is not an encouragement. Sapagkat basta ang bawat tao, makatoliko man, maprotestanti man, mabaptist man, basta siya na born again, siya ay anak ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos ay yung personal na nagsuko ng buhay at tinanggap sa Jesucristo ang tagapagligtas. Use not idle words, sabi ng Panginoon. At sa Micah 6:8, what is the requirement of God? He hath showed thee, O man, what is good, and what does the Lord require of thee? But to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. So if you desire that God will go with you, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. For your mercy endureth forever. Buhay po tayo dahil sa awa ng Diyos. So what are the 3 requirements of God? To do justly, to love mercy, and to walk. So these are action word. Gumawa ka ng matuwid, ibigin mo ang awa, at mamuhay kang mababa. Kaya ikaw ang mag-i-edit. Ano po? Kung tatanggapin mo yung text sa'yo, laging tingnan mo in line with the Word of God at unawain mo ang yesterday, today, and future. Basta future, ang gagawin mo doon ay hope. Sa present, ang gagawin mo doon ay doings. Sa yesterday, ang gagawin mo doon ay forgetfulness. Kakalimutan mo ang nakaraan. At huwag mong pagtititingnan ang hinaharap sapagkat ang ating kinabukasan ay ang ginagawa natin ngayon. The more you pray, the more you give, it is sure that you will have a harvest. Kaya nga po ating unawain. Kapansin-pansin po, 3 bagay. How shall we know the wants of God? Paano natin malalaman ang ibig ng Diyos? Kaya kung titingnan po natin, ang sabi rin ng Panginoon sa kanyang turo. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakanin. Kaya pag nag-aalala ka na baka ikay magutom, hindi ka lubusang sumasampalataya kay Jesus. Kaya nga pag naalala ko yung mga panahon ng aking panimula sa full-time ministry, ang laging usal kong dalangin, Diyos ko, huwag mo pong hahayaang magutom ang aking pamilya. Ako po makapagtitiis, pero huwag po sila. Hello? At kinatagpo ako ng Diyos. At kailanman hindi nagutom ang aking pamilya. Dahil sa sandali na sila ay magutom, magiging negatibo ang pagkakilala nila sa Diyos. Kaya nga napakahalaga po na malaman mo kung ano ang talagang gusto ng Panginoon. And one way to know the wants of God is by inquiring. Hello? Magtatanong ka sa Diyos, Panginoon ko, ano ba ang gusto mo? Ang asawa ko ay tinatanong kung ano ang gusto kong ulam. At matyaga siyang magluluto dahil iba ang gusto ng apo niya, iba rin ang gusto ng anak niya, at iba rin ang gusto ko. Pero kaming dalawa pwedeng kung ano na lang ang gusto ng apo at ng aming anak. So kami po ay nagbibigay. Ang tawag po doon ay sacrificial love. Bagamat ibig mo, iyong ipagkakasakit yung ibig mo para masabayan mo sila doon sa nais nila. And they will have a keen memory of your influence in their growing years.
At hindi po nila malilimutan yun. Your sacrifices will make a mark. Kaya po, yung buhay ko ay apektado ng buhay ng tatay at nanay ko. Naalala ko ang tatay at nanay ko, napaka mapagmahal sa isa't isa. Hinahagod ng nanay ko ang tatay ko sa likod. Natatawagin ako ng tatay ko para lamang ako ay mabigyan ng pabuya. Magpapabunot siya ng puting buhok. O di kaya ay ng balbas. And I enjoyed and treasured it so much. Kaya yung alaala ko sa aking tatay at nanay ay buhay. At ganon din sa aking biyanan. Dahil naging personal, dahil wala na akong tatay, yung biyanan ko naman ang aking minahal bilang aking tatay. Kaya meron pong koneksyon at lagi pong ang ugat ng pag-unlad sa buhay ay pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Laging ang iniisip mo ay kapakanan ng iyong iniibig, bagamat pag may pagkakataong hindi ka mauunawaan. Normal po yun. Kaya nga kung titingnan po natin, doon po sa parable of the sower, meron pong ilang bagay doon na siyang hahadlang para mawala ang alab natin ng pakikipag-ibigang personal sa Diyos. Ang una pong hadlang ay persecution. Ang pangalawa, tribulation. Ang pangatlo, cares of this world. At ang pang-apat ay lust of worldly pleasure. Kaya kung titingnan po natin, what is persecution? Huwag po muna nating tingnan yung mga hindi mananampalataya. Tingnan po muna natin yung ating paglakad sa kakapusan. Sino ang uusig sa iyo? Una, ang iyong isipan. At sasabihin ng iyong isipan, hindi ka siguro maalam sa Diyos. Siguro ikay may kasalanan sa Diyos. Pero laging tandaan po natin, ang Panginoon ay dumating. Hindi niya ipinakitang siya'y mayaman. Ang sabi ng Biblia, siya'y naging mahirap upang kayo ay maging mayaman. So when Jesus entered into the ministry, He started it in poverty. Hello? Kaya nais kong inyong maunawaan na hindi po kapintasan ang pagiging mahirap. Ang kapintasan po ay yung hindi matanggap ng tao yung kanyang kahirapan. Because pretension and ignorance of your personal situation, yun po ang nagpapabagal sa biyaya at pagpapala sapagkat sa ating kakapusan, what God wants for all of us to be content. Magkaroon tayong lahat ng kasiyahan sa Diyos. That is what God wants. Kaya nga, kung ating uunawain at dapat nating matutunan, the first way, but there are several ways para makita natin at maunawa ang gusto ng Diyos is by inquiry. Sa Psalms 27:11, Psalms 27:11, teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. So hindi mo na mamalayan, marami tayong kaaway. Nagmamasid lang sila sa atin. Kaya kailangan natin ang pagtuturo ng Panginoon kung paano tayo lalakad sa tamang landas. Sino ang magtuturo? Ang Panginoon. Kaya ito po ay personal relationship with the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is our teacher. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path. Turuan mo ako ng iyong daan, Panginoon. At pangunahan mo ako sa isang mapayapang landas. Sa Psalms 32 verse 8,
I will instruct thee. So ito ang pangako ng Diyos. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. So sinagot po yung 27:11. Ano po? So, teach me thy way. At sabi rito, I will instruct thee and teach thee in the way. So kailan daw tayo niya bibigyan ng mga ating gagawin at kailan daw niya tayo tuturuan? In the way. Hindi ho habang nakaupo, habang ikaw ay naglalakbay. Hello? So ikaw kailangan ay nagsimula na sa iyong pananampalataya. It's always trust in the Lord 100%. And I will guide thee. So siya po ang mangunguna sa atin with mine eye. So kita niya ang lahat ng paligid natin at maging ang ating kalooban. The number 2 na ating gagawin, be sure to act. Tiyakin mo na ikaw ay gagawa. If there is no corresponding action, faith is dead. Faith without work is dead. Ang pananalig na walang gawa ay patay. Faith without corresponding action is dead. At kung papansinin po natin, how shall we please God? There is only one way. Not 2 ways, not 3 ways. There is only one way to please God. Sa Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. At atin pong pansinin, it is not to be blessed, but more importantly, it is to be rewarded. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Eh kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo ay naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po doon sa prayer mountain, yung rehabilitation ito.
Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Dahil yung blessing po ay kakarampot, sapat lang sa ating kailangan. Pero yung gantimpala, over and above your need. Hello? Kaya nga kung ating papansinin po, ang Diyos ay nagagantimpala sa kanila. Who are the them? Ang lahat ng Kristiyano na iba ang paglakad sa pagtitiwala sa Diyos. Do you believe that our God is a supernatural God? Kaya kung iyong babasahin ang Book of Acts, makikita natin yung supernatural movement of God. Kaya sa panahon ng aklat ng mga gawa, ang patay ay nabubuhay, ang may sakit ay gumagaling. Nung makita ni Pedro at ni Juan sa pintuang maganda sa templo, ang lumpo mula pa sa pagkabata, ano ang sabi niya? Akala sila maglilimos. Ang sabi niya, look at us. Silver and gold have I none. Hindi po ibig sabihin pulubi si Pedro. Huwag po ninyo ipagkakamali yun. They were fishermen. Meron silang mga basnigan. Napakayaman po ng mga alagad. Sila po ay nakakapaghanda ng malakihan dahil si Mateo ay tax collector. Hello? Kaya yung sabing tinawag ko ay ang mga walang kwenta, ang ibig sabihin mga tao, hindi ibig sabihin ay pulubi. Mga tao na kaya naging walang kwenta dahil wala ako sa kanilang buhay noon. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawaing mabuti, natuto na itong mga alagad na huwag magtiwala ay sa ginto at pilak. Sila'y natutong magtiwala ay sa Panginoong Hesu Kristo. Amen? Maging si Pablo nung makakita rin ng lumpo. At nung makita niya yung lumpo ay merong gustong mangyari sa kanyang buhay, gusto niyang makalakad, at ang sabi ni Pablo, tumayo ka.
At alam mo, pag nakita mo, ang tawag po do'y perceiving spirit. Kaya use the power that is in your mouths. You have the power. Amen? O, purihin ng Panginoon. He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pero meron pong first requirement. Come to God. At yung lalapit lamang po sa Diyos ay yung naniniwala at tiwalang-tiwala na ang Diyos ang may likha at lalang ng langit at lupa. Kaya kung mapupunan mo, yung lahat ng sama-samang kailangan ng lahat ng tao sa sandaling ito, ang mga bansa sa paningin ng Diyos ay katulad lamang ng isang patak ng tubig. Kung ating sasambahin ang Diyos ayon sa Kanyang pagka-Diyos, hindi tayo madadaig ng anumang kabigatan na ating dinaraanan. Lagi tayo magtatagumpay sapagkat iniaasa natin ang lahat sa Diyos. Kung masaktan man ang iyong damdamin, tumingala ka sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang banal na espiritu ay mga aliw at aaliwin ka ng banal na espiritu. Kaya napakahalaga po, be sure to act. Because faith is a choice. Ang pananalig po ay isang pagpapasyang piliing mabuhay sa pananalig. At ang buhay pong matagumpay lamang ay ang buhay sa pananalig. Sa 2 Corinthians 5:7, ano po ang sabi ron? For we walk by faith, not by sight. So na bubuhay tayo na nagtitiwala sa Diyos na hindi nakikita at hindi sa pakiramdam. Amen po ba? Sa Romans 14:23, Romans 14:23, and he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. So pansinin po natin. Halimbawa, merong kang kaunting puhunan. Huwag kang papasok sa anumang negosyo kung ang iyong isipan ay hindi buong naniniwalang ikaw ay magtatagumpay. Kung may alinlangan kang baka ka malugi, huwag ka nang pumasok. At kung may alinlangan ka na kapag kumain ka, baka ikaw ay magkasakit, huwag ka nang kumain. Ito po ang ibig sabihin. Hindi tayo nagkakasala kapag hindi natin kinain yung ating pinag-aalinlangan ng makabubuti sa atin. Nakukuha niyo po? Hindi na baling hawak mo yung iyong puhunan na hindi naman sasama ang loob mo sapagkat ang susunod ng persecution ay tribulation. And what is tribulation? Kapag nalugi ang iyong investment, magkakaroon ka ng kapighatian. At yun ay detrimental sa iyong buhay na relasyon ng pakikipag-ibigan sa Diyos. Dahil laging maaalaala mo ang panghihinayang, sana, hindi ko na pinasok, sana. Eh kung mapapalitan sana natin ang Hosanna in the highest. Na maibabalik niya ang nawala sa atin. Imagine yun, ako'y kaya umiyak, tumulo ang luha ko kanina. 61,000 dala nung isang kapatiran sa Metropolis. Kaya nga ating unawain, kapag sinunod mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, kahit sa pakiramdam mo ay parang ikaw lamang, ituloy mo. At kung sakaling mabigo ka na baka ikaw nga lamang yon, eh huwag kang manghihina na sa susunod ay pakinggan mo uli ang tinig ng banal na Espiritu dahil later on makikilala mo na ang mabuting tinig ng banal na Espiritu. Magsanay ka na sumusunod.
magsanay kang nakikinig because one of the wants of God is for us to be listener. Makinig tayong mabuti. Whatsoever is not of faith is sin. Sabi nga nung isang mangangaral, at narinig ko uli kanina sa YouTube, that the currency of heaven is faith. So, pinakinggan kong mabuti dahil hindi naman kanina ko lang narinig yun. Naririnig ko na. At ang sabi niya, when I went to Manila, the currency in Manila is peso. So I have to convert my money into peso so that I can buy anything I need in Manila. So, at ang sabi niya, if you desire to be blessed by God, use faith. Because without faith, blessing will not come into your life. Amen po ba? So, healing is from God. Strength is from God. Once na natutunan mo ang iyong kailangan, bumili ka sa langit. Hello? At ano ang gagamitin mo sa pagbili ng iyong kagalingan? Faith, that by the stripes of Jesus we were healed. Faith that the blessing of God is flowing to us and through us. So the currency of heaven is faith. I have everything and you have everything because you believe God. Amen. May asawa ako because I believe God na ako'y magkakaasawa. May anak kaming mag-asawa dahil we believe God na magkakaanak kami. So everything is by faith. Huwag mo nga akalain na hanggang dyan ka lang, hindi. Simula pa lang yan ang mga gandang gagawin sa iyo ng Diyos. Kaya kailangan hindi ka nakatingin sa iyong kalagayan ngayon. Kailangan nakatingin ka ay doon sa mangyayari sa iyo sa simula na ikay manalig at magtiwala sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, ang uri ng pamumuhay na gusto ng Diyos ay pananalig at ang pananalig ay tatlong elemento. Ang una ay belief, ang pangalawa ay trust, at ang pangatlo ay expectancy. Ikaw ay sumasampalataya at magsanay kang maging malaki ang tiwala mo sa Diyos. At pag ikaw ay nagsanay na umunlad ang tiwala sa Diyos, masasanay ka ring magtiwala sa Kanyang salita. Sapagkat ang salita ang liwanag ng pagkakakilanlan sa Diyos. Kaya atin pong unawain sa Matthew 28:20. Ano po ang sabi sa Matthew 28:20? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So I'm sure na ang Panginoon ay kasama kong lagi. Why? Because I am teaching. So, hindi ibig sabihin sa pulpito ka, hindi ibig sabihin pastor ka para makapagturo ka. Ang unang tinuturuan natin ating sarili, pangalawa ay ang ating mga mahal sa buhay. At kapag itinuturo ng tatay sa kanyang pamilya at ng nanay sa kanyang mga anak kung ano ang tamang pamumuhay, sinasamahan siya ng Diyos sapagkat ang pagsama ng Diyos, nagiging stricto tayo tungkol sa katotohanan. Sa kadahilanan na ang tibok ng puso natin huwag mapahamak yung mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, mga kapitbahay natin. Kaya nga ating unawain, ang pagsama ng Panginoon ay napakahalaga. At paano natin siya makakasama? By teaching. Hello? At ano ang ating ituturo? Yung kanyang mga iniutos. And then sa Mark 16, kapansin-pansin sa verse 16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned.
Iurong natin sa verse 15. And he said unto them, Go ye unto all the world, and preach the gospel to every creature. Dito po ipinakita ang dalawang uri ng Kristiyano. Nakalagay po dito, the goer. Yun pong humahayo. And the provider. Yun pong nagtutustos sa humahayo. Kaya nga yung humahayo at yung nagtutustos sa mahahayo, sinasamahan pareho ng Diyos. At ang sabi sa verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Verse 17, And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. Bakit po tayo ay maunlad? Because we believe. At nasisihan ng Diyos dahil tayo ay sumasampalataya. At ano po ang paraan ng pagpapakita sa Diyos na tayo ay sumasampalataya at tiwala sa Kanya? Sa James 5, verse 15. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. So tayo po ay nakalulugod sa Diyos dahil idinadalangin natin na nagtitiwala ang may sakit na humihingi sa atin, nag-text na ipanalangin. At ang kailangan ng Panginoon, bagamat kaya niyang gawing mag-isa, pero kailangan niya na may makikiusap sa Kanya. Kaya kapag ipinalangin natin ang isang kapatiran o ang isang tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, pag idinalangin natin ang kanyang kagalingan, ang Diyos ay natutuwa dahil meron siyang gagawin. Laging ang intensyon ng Diyos ay makagawa ng himala. At siya ay gagawa ng himala kapag merong tumawag sa Kanya. Alam mo, pag nasira ang iyong sasakyan, sino ang tinatawag mo? Pag nasira ang iyong appliances, sino ang iyong tinatawag? Technician. Kaya nga kung ating uunawain, si Jesucristo ay dalubhasa. Ang banal na Espiritu ay napakatalino at napakahusay. At ang Ama ay tuwang-tuwa kapag tayo ay nagtiwala kay Jesus na kanyang pinakaiibig at sa banal na Espiritu na kanyang Espiritu. Ano ang sabi sa verse 16? Confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Kaya kung ibabalik natin sa verse 14, ito po ang pagkilos sa pananalig. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So nasisiyahan ang Diyos sa sino man sa atin, kaya kailangan may dala ka lagi ng ating anointing oil. Pag may sakit, pahiran mo lang ng anointing oil. Hello? Sapagkat yun ay pagsasanay ng pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay kikilos sapagkat ikay humakbang at nagpahid ka ng langis at bahala ang Diyos doon sa pinahiran mo. Amen po ba? At ang sabi sa Mark 16:17, ano po ang sabi ron? And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Verse 18, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So if you are confident in the power of God, magpatong ka lang ng kamay. May isang lalaki, nakapapangaral niya ng salita ng Diyos
siya ay inireklamo ng mga kapitbahay, disturbing the peace. At siya ay pinakulong ng magdamag. Doon sa kulungan, na born again lahat yung mga preso. At tuwan-tuwa yung police chief at ang sabi niya, ikaw lamang ang kauna-unahang preso na nagpatahimik dyan sa mga preso. At may isa namang lalaki dahil sa sobrang paniniwalang literal dito sa talatang ito, pumasok sa isang hospital sa New Jersey. At bawat floor, inilayhan niya yung mga may sakit at nag-aalisan yung mga pasyente. This is a true story. Dahil literal niyang pinaniwalaan. So, ang malalim na pananalig ay nagsisimula sa mababaw na pananalig. Amen po ba? Kaya pinatungan niya ng kamay. Magpatong ka lang ng magpatong ng kamay. Huwag mong tingnan kung gagaling o ano. Basta magpatong ka lang dahil ang sabi rito, they shall lay hands on the sick. So, sino raw ang magle-lay hand? Yung naniniwala. Ikaw ba'y naniniwala kay Hesus Kristo? Ikaw ba'y naniniwala sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Nung may panauhin tayo dito, nilapitan ako. At ako ay pinatungan ng kamay. At dahil may microphone siya, dinadalangin ako sa sakit na hindi ko alam kung ano yung sakit ko. Dahil 2 araw na ako'y nakikinig sa kanya at lagi akong inaantok. Ang hindi niya alam, puyat lagi ako. Siguro nadaman niya na parang baka kung ano nangyayari sa katawan at nakarating sa iba nating outreach at nagtatanong, ano ba ang sakit ni Bishop? Ano ba ang sakit ni Bishop? Pero nais ko pong ipaunawa, mas maganda na kahit wala kang sakit na nailayhan ka. Para yung tangka ng dyablo na magdala ng sakit, hindi na matuloy yun sapagkat ikay protektado na. Kaya ngayong gabi ang ating gagawin, magpatungan tayo ng kamay, kumuha kayo ng langis, bilhin ninyo yun para mas lalong makapangyarihan yung langis. Amen? Tapos magpahiran tayo ng langis at magpatungan ng kamay at magdalanginan at mararanasan mo ang kaginhawahan sa iyong katawan. Kaya, know the wants of God by inquiring prayer and be sure to act. Amen? Isagawa mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. At habang ikaw ay humahakbang at gumagawa, lumalakas at lumalago at umuunlad ang iyong pananalig. So gawin po natin ngayong 9 na gabi. Kumuha kayo ng langis at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, let us practice what we heard so that it will be developed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah.
May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.